Hey mga broads, isa nga sa mga gustong ireserba na import ng SMB mga broads at possible na palitan ito pong si Troy Baxter Jr. kapag hindi na nga maganda ang kanyang performance this season. Ito na nga, Angelo Kwame. Yes mga broads, ang 6'11" na parang import na ng Ateneo Blue Eagles mga kabroads under coach Tab Baldwin. Di ba nga kasama sa naturalized import or reserve naturalized import, ito pong si Angelo Kwame or Ange Kwame sa ating Gilas Pilipinas nung nakalaban natin ng Hong Kong and New Zealand. Pero hindi nga siya pinaglaro dahil syempre alam naman natin sa Gilas Pilipinas, ito pong si Justin Brownlee ang pinaka first option nito po ni Coach Tim Cone. So kahit papano, kahit reserve, ito pong si Angelo Kwame, maganda ang kanyang pinapakita sa ensayo mga kabrod. So ito na nga, alam natin si Angelo Kwame kinuha rin neto ng Meralco Bolts sa IASL mga kabrod sa East Asia Super League, kung saan ang Meralco Bolts sumali doon at sinama sa lineup ito pong si Ange Kwame. Mga kabrods, malaki to, 6'11", kaya ito yung pwedeng kunin ng SMB talaga dahil wala tayong height limit import ngayong Commissioner's Cup. Lalong-lalo na SMB, kung SMB fans ka talaga mga kabrods hindi talaga mapapakali ang SMB sa isang import lang sa isang season. Alam kong papalit lagi yan ng import mga kabrods. Si Ange Kwame, magaling na import ito mga bro, 6'11", ito pong Ivorian Filipino player na ito. Marami nang napatunayan sa UAAP, 3 beses ba namang nag-champion sa UAP 2018, 19, and 22. Nag-finals MVP pa nung last championship ng Ateneo nung taong 2022 at naging MVP pa taong 2021. At isa pa dito mga broads, 26 years old pa lang ito pong si Angelo Kwame, kaya ito yung mga future superstar ng Gilas Pilipinas in the making kapag nagretiro na ito pong si Justin Brownlee mga kabrods. So ito pong SMB, kayang-kayang kunin yan. Ang Meralco Bolts nga kinuha sa IASL. How much more ang SMB? Syempre alam natin, binibigyan nila ng magandang sahuran yung mga imports neto. Kaso nga lang mga broads, Phil-Am kasi ito pong si Angelo Kwame. So, depende na lang siguro sa SMB yan kung kukunin nila kahit Phil-Am ito pong si Kwame dahil magaling din naman na import ito. Hindi basta-basta. Naglaro pa nga ata si Hubert Chartres Metropole sa kanyang bansa sa France mga kabrods. Kaya yung experience na ito mga brods mapa FIBA, mapa UAAP, and mapa ibang liga sa ibang bansa sa NM1 sa France mga kabrods ay malaking experience na yon mga kabrods. Kaya sa SMB, dito kay Troy Baxter Jr. as 6'9" import nila, ay talagang makikita nila yung pag-upgrade ng import nila kapag kinuha na at tinap na ito pong si Angelo Kwame mga kabrods. Pusong Gilas din ito. Ito pong si Kwame mga brods, yung serbisyo na rin niya sa Gilas Pilipinas ang isa sa mga hinahangaan natin. Paano pa kung maglaro pa ito ng PBA? Kaya marami ang susuporta kay Kwame kapag kinuha itong import ng SMB na kapalit ni Troy Baxter Jr. Mas malaki, 6'11" pa, kaya upgraded na import ito ng SMB kung sakali, at alam na alam nila kung paano gamitin na si Angelo Kwame. Sa tagal ba namang naglalaro na ito sa Pilipinas, ay syempre alam na nila yung skill set at yung mga kayang ibigay ni Kwame. Mapa depensa, mapa opensa, at yung ibang mga players dito sa SMB ay nakasama na rin niya sa Gilas Pilipinas like sina CJ Perez and Junmar Fajardo mga kabrods. Kumbaga may chemistry na at pwede pa siyang turuan dito dahil bata-bata pa lang siya, 26 years old, pwede itong maging stable import ng SMB. Kaya komento mo lang opinion mo dito mga brods, Angelo Kwame sa SMB. So dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga brods. Balitaan na rin naman natin dati ito pong si JP Eram nga mga kabrods, dahil ito nga pong TNT Tropang Giga na kapag kinuha nila ito pong si Stone Hardinger ay dito kukunin ng Hinebra ito pong si Eram, ang 6'9" power forward ng Tropang Giga, dahil nga ito pong si Stand na alam naman nating nagretiro na ay hindi pa pala ito pwedeng magretiro mga brods. Kumbaga pinaka-retiro na niya yung unrestricted free agent niya mga kabrods dahil kailangan pa nga maglaro pa ng 6 conferences na ito po ni Stand bago siya makapag-retiro sa PBA dahil hindi pa tapos ang kanyang kontrata pala sa Terra Firma Jeep. Kaya ito yung iniimbestigahan ngayon, kaya kailangan sa ayaw sa gusto ni Stone Hardinger ay kailangan niyang maglaro
dito sa Terra Firma Jeep this season sa Commissioner's Cup 2024. Kumbaga nagkanda gulo-gulo ng isip ni Stan Hardinger mga kabrods siguro nga ay gusto na niyang umalis ng Jeep. So ito na nga mga kabrods once na makuha ito ng tropang Giga, ito pong si C10 ay dito na nga magme-make move. Ito pong Barangay Ginebra San Miguel. Yes, alam kong malabo dahil isa rin ito sa mga inaasar ng Ginebra fans nung championship nila against TNT Tropang Giga. Pero ito pong Ginebra, wala namang imposible sa mga tradings na ito. Lalong-lalo na kapag binigyan ka pa ng magandang kontrata. Diba Troy Rosario, galing din ito ng TNT. Saan na siya ngayon mga brods, diba? Nasa Barangay Ginebra San Miguel na kahit sinong player siguro ay talagang dream nila ang mapunta ng Barangay Ginebra San Miguel na crowd favorite sa PBA. So bakit nga ba si Eram? Dahil alam natin, ang Ginebra hindi sila kumuha ng mas malaking import. Ngayong Commissioner's Cup, knowing na may hirapan si Japet na naman sa ilalim dahil wala pa si Isaac Go. Kaya yun nga, gusto nilang kunin si Eram at isa sa mga ipapalit nila yung mga reliable guards nila or shooters plus picks, first round picks ng Barangay Ginebra San Miguel sa 2025. Alang-alang lang makuha ito pong si JP Eram. Alam ko mga brods, 50-50. Pero pag ang player kasi ay gusto rin sa koponan ng Ginebra San Miguel ay talagang matutuloy at matutuloy ito. Lalo na pag inofferan pa ito ng malaki. Ito pong si JP Eram ng Ginebra. So magandang kombinasyon ito Japet Aguilar plus JP Eram. So di rin naman basta-basta si Eram mga brods na sentro. Tirador din ito sa tres mga kabrods. Magandang footwork. Mabilis din kung kumilos. Ang yun nga lang kailangan niyang i-improve ang kanyang pangangatawan para nga hindi siya matulak basta-basta. Pero defense, offense mga brods, athleticism, maasahan mo, ito pong si JP Eram. Di ba nga hindi naman talaga sila makakapagkampiyon this Governors Cup 2024 kung hindi rin dahil kay Eram mga kabrods. So malaking tulong ito sa TNT Tropang Giga. At ang tinalo lang naman nila ang Ginebra last season mga kabro. So, ganun nakikita ng Ginebra kung gaano kalakas. Ito pong si Eram, kumbaga championship caliber na player. Ito, so pwede ito sa sistema ni Coach Tim Con. At ilang beses na rin naman na ito na imbitahan ng ating Gilas Pilipinas team sa mga FIBA Asia Cup and FIBA World Cup mga kabrods. Ang problema lang ng Ginebra, mga kabrods, ay mataas ang value ni Eram. Lalong-lalo na itong TNT Tropang Giga, may hihirapan sila na i-trade pa si Eram dahil kakagaling lang ng kampyonato ng TNT Tropang Giga with Eram last season. Pero mga brods, dati pang gusto nang i-trade ito ng TNT. Siguro nga kung hindi sila magkakampyon last season, baka i-trade na talaga nila ito this season. Pero tignan natin mga brods, baka mamaya magkasundo yung dalawang kampo, ay dito na matutuloy ang negotiation na ito. Blockbuster trade na naman ng MVP at SMC Group. Kaya ikaw mga brods, sa tingin nyo, sino ang dapat bitawan ng Ginebra para makuha si Eram? At sa tingin nyo mga brods, mabibigyan ba ni Eram ng kampyonatong Ginebra kapag lumipat na siya dito? Kaya komento mo lang pa yung dito mga brods at isa natin yan. Salamat po sa panonood mga brods. This is overrated highlights. Yun lang. I'm out.